awitin, maiksi lang, pero nagpapalala sa atin na ang Panginoon gagawin ng lahat ng bagay sa kanyang sariling oras. Yung mga hinihiling natin, yung mga plano natin, pwedeng hindi sagutin ng Panginoon. Baka may tamang oras yan na ibibigay ang Panginoon. Meron sa atin na tinuturo at pinapakita. Maganda itong in His time, 522. The first and second stanza, awit natin ang sabay-sabay. The first stanza now, sing. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you're teaching me your amen, that you do just what you say. On the second now, in your time, amen, in your time, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you while I'm reading in your time. Amen. Ulitin na lang natin yung first stanza. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. Amen. Thank you very much. Tayo po ay magsiupo. Sana magiyang palala sa atin. Ang bawat bagay ay merong tamang oras sa Panginoon. At bawat plano natin ay hindi plano ng Diyos. Meron siyang tamang oras para sa lahat. Kaya mas maganda pag oras ng Panginoon kasi walang problema yon, no? At yun ang pagpupuri natin sa Panginoon, sa kanyang sariling oras. Now, get your Bibles at tayo ay pupunta sa message ngayong gabi. Get your Bibles now and tawagin ko po si Pastor for our message. Magandang gabi po sa bawat isa. At first, hindi ko alam kung pag ilang beses na ni Esther makaatin sa atin ng prayer meeting. Yan po ay taga San Ramon. Ano? At ngayong gabi po ay naalala nyo ang chapter 37 ng Psalms na ating pong siniseries ay sabi ng verse 1, huwag mabalisa. Kung sakaling nakita nyo yung mga masama, yung pang umaasenso, yung mga masama, yun pa yung mga parang pinagpapala. Ano? Sabi ng verse 1 ay, fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious. Huwag tayong maiinggit against the workers of iniquity. Napaganda nito para sa mga katulad po natin, sapagkat pag kami sa may pinagdadaanan tayong pagsubok na para bang nakukonfuse ka, parang gusto mo nang patulan yung masama, no? Para lang kumita ka, gagawa ka na ng hindi maganda. Pero lagi natin tatandaan, tayo po ay nais lamang pong dayain ang kaaway para tayo ay manghina. So ngayong gabi po ay ating bubuksan muli ang karugtong at hindi natin ito ubusin sapagkat iba-iba po ang close at enclose ng chapter 37. Napakarami po itong messages, kaya ating po munang hinmahin ito. Ano po? Itutuloy na natin ang verse 25 hanggang 29 ng chapter 37. Ilang verses lang po ito at tayo magsitayo sa pagbigay galang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Basahin po natin ang may marahan at may pangunawa. Verse 25 hanggang 29.
9. Nandiyan na po ba kayo? Bali, 1, 2, 3, 4, 5. 5 verses lang po yan. Verse 25, sabay-sabay po. I have been young, and now I'm old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. He is ever merciful and lendeth, and his seed is blessed. Depart from evil and do good, and dwell forevermore. For the Lord loveth judgment, and forsake not his saints. They are preserved forever, but the seed of the wicked shall cut off. The righteous shall inherit the land, and dwell therein forever. So, yung balikan natin ang verse 1, wag tayong magugulumihanan. Pag nakita natin ang mga masama, ay parang umaasinso pa. Matagal na po ang lugar na ito, na para bang sabi nila, tagal na kayo dyan, di kayo umaasinso. Akala nila. Huwag natin itindihin yun, sapagkat wala naman silang pagkaalam at wala silang kakilalang Diyos. Samantalang tayo, trusted, alam natin na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa aming nabasang portion ng chapter 37 na kung saan paulit-ulit niyo pong binibigay sa amin ang mga kahulugan ng pinasulat mo kay David, na si David po ay punong-puno ng problema, punong-puno ng mga paghihirap, punong-puno ng pagtatakbo at para lang makahanap ng solusyon, pero wala siyang ibang natagpuan maliban sa iyong kamay at sa iyong pagmamahal, Panginoon, sa iyong pag-aaruga sa iyong mga anak. Salamat po sa buhay ni David na naging example sa amin, na sa panahong ito, alam namin bawat isa may kanya-kanyang kabigatan, may kanya-kanyang problema, may kanya-kanyang hindi makaraos na napakabigat na problema sa tahanan. May mga minsan ay nalulupay-pay na dahil sa bigat, pero alam namin nandiyan ka na tumutulong, umaagapay, at hindi mo kami iniwanan kahit kailan. Salamat po, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos, sa iyong mapagpala, mabiyaya, mahabagi na Diyos. Ang karakter mong ito ay di namin po kailangang ipagpalit sa aming mga kahinaan, bagkus lalo kami magtitiwala, magkakaroon po kami ng pag-asa, sapagkat kay Kristo, kung kami na kay Kristo, ay ito po'y may seguridad hanggang sa iyong pagbabalik, banal na Panginoon, ay alam namin, kasama mo kami, sapat kami ay sa iyo. Maraming salamat po sa gabi ito. Kayo po, Banal na Espiritu, mag-lead, mag-teach, mag-guide sa amin. Kayo po ang maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po. Okay. At sana nga, hindi ako umabot dito ng isang oras. Maisi lang ito, 5 verses lang. Pero napakaganda po nito. Minsan na po ba kayo nakarinig ng mga testimony ng mga sikat na artista na naging Christian? Nung panahon na kilala niyo si Richie De Horsi, di ba? Kasama ito ng Tito Vic and Joey. Ito yung may bigote, kaya ang tawag sa kanya si Kabayo. Ito po ay ang napag-lead dito ay Baptist. At nung siya po ay nagtitestify, marami ang nakaganon. Di ba? Minsan may mga nakita tayong mga magagaling na naging mga artista sila, na naging sila mga Christian. Minsan, tayo ba'y naniniwala? Kasi, minsan po, sa isang side ng coin, di ba? Tingnan niyo po itong mga patalastas, halimbawa, nagpo-promote ng chinilas. Tapos, ang nandoon ay babaeng nakatupis. Ano ang relasyon ng nakatupis doon sa chinilas? Di ba? Minsan, mga nagsasalita ng kanilang patutuo, pero kilala natin sila kung saan sila mula. Kaya minsan tayo parang, totoo ba talaga? Parang hindi. Kasi hindi natin nakasama. Not unless, makita natin, makasama natin sila, na sila ay totoo talagang binago. Okay? Kaya marami rin tayo napapanood na minsan na binago na, bumalik pa sa dati. So, ganun po ang mga pangyayari. So, maraming testimony, maraming nagsasabi, pero ito pa sa ating binasa, ano po bang testimony mayroon si David? Di ba napasin niyo sa una nating binasa? Sabi niya doon sa verse 25, okay? Mula na ako'y naging bata, di ba? Sabi niya. Okay? Pakilabas mo daan na. Verse 25. Okay? Ito yung testimony ni David. Sabi niya, mula na ako'y naging bata. Sabi niya, I have been young. Okay? And now I am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed digging bread. So, ang tanong, naniniwala po ba kayo dito? Testimony ito ni David, ito testimony ng mga sikat nating artista na sabing sila ay pinagpala, binago ng Diyos. Okay? Naniniwala ba kayo? So, ang title natin ngayong gabi, Do You Believe?
Ganun lang kasimple ang ating aaralin ngayong gabi. Naniniwala ka ba? Kasi marami po nagpatotoo. Dito sa atin, ang daming nag-forward, nag-profess. Tinanda ko po ang Panginoon. Tapos nakita natin, di ba? Ang matotoo nila, magsasabi ng kanilang buhay at katotohanan. So dito po ay, sabi ng verse 25, mayroon si David dito tatlong katanungan. Okay, para dito tayo gano'n magtagal dito. Kasi ang prayer meeting naman talaga ay para sa panalangin. Unang katanungan ni David dito, di ba? Sabi niya, kapag mayroong nagsasalita at gusto mong alamin kung totoo bang sinasabi niya o hindi, aalamin natin dapat sino nagsalita nito. Okay? Di ba? Kahit sa mga libro, pagka nag-quote ang isang nagtuturo, naglalagay siya kung kanino galing, di ba? So at least, ano yon? Kasi libro talaga yon, yun ay may katotohanan. So dito may parang katanungan dito, sino ba ang nagsalita nito sa verse 25? Unang katanungan na titingnan natin, sino nagsabi, nasabi dito sa 25, mula na ako'y bata at ako'y naging ngayon matanda na, gayon man, di ba? Magkaganon pa man, sabi ng writer. Okay? Hindi ko nakita na ang matuwid. Hindi niya sinabing na ang mga hindi matuwid. Ito lang po ang last nating puntuhan dito. Hindi niya nakita na yung mga tuwid ngayon, bukas hindi. Okay ba yun? Nakukuha ba natin? Hindi sinabi ni David dyan na yung mga hindi tuwid, na tuwid ngayon, bukas, hindi ganyan ang pagkasabi niya. Kundi sabi niya, okay, hindi niya nakita na ang mga tuwid ay pinababayaan ng Diyos. So therefore, yung mga hindi matuwid, ano po ang kontra? Ano ang kabaliktaran? Kung hindi ito pinababayaan ng Diyos ang mga matuwid, itong mga hindi matuwid, anong ginagawa ng Diyos? Kasi, kaya minsan magmamalaki pa sila dahil sa sobrang sama ng loob nila. Basta ako kahit sa bahay, pwede ako magsamba. Kasi sabi ng Panginoon, kung saan ang dalawa at tatlo, nandoon sa gitna, Hindi niya ba alam ang Bible niya? Sabi ng Hebrews, huwag pababayaan ang alam pala ninyo eh. Hindi ba? Baka siya hindi. Kasi yun po ay isang utos sa mga righteous, sa mga matuwid na utos yun. Bakit? Ang mga wala sa church, hindi matuwid, siyempre. Diba? Sabi doon, di ba? Hindi ko nakita na ang matuwid ay pinababayaan. So kung ganun po ang pagkasulat ni David, sino ang nagsasalita dito? Yan po ang unang tanong. Sino ang nagsasalita dito? Sino ang writer po ng Psalms? Si David. So therefore, ang tanong, naniniwala ba kayo sa sinabi niya? O bigyan ko kayo ng konting background. Okay. Naalala nyo, nung si David po ay bata pa, tagabantay siya ng tupa ng kanyang ama. Siya po ay makadiyos, kaya nga po ang Psalms is the song of David. Kaya ang tawag ng mga preacher sa kanya, salmista o singer na si David. Habang siya nagbabantay ng tupa, ang dami yung na-compose na mga awit at ito po yung Psalms. Okay? At itong batang ito, na habang siya po ay laging nag-uusap sa Panginoon niya, may mga pagkakataon na habang siya'y kumakanta sa Panginoon, kinakausap niya ang Panginoon, may dumarating na kaaway, may dumarating na problema. Ang laki. Leon. Okay. Di kaya niya yun, maliit lang siya, tao lang. Ang leon parang kalabaw kalaki, di ba? Ngayon, pagka nasakmal niya ang kanyang tupa, anong ginagawa ni David? Nilalabanan niya. Sabi ni David, hindi ko siya nilalabanan dahil sa malakas ako, kundi kasama ko ang Panginoon. Yun po ang mga matuwid na sinasabi ng verse 25. Kaya walang sino mang pwedeng magmalaki na napalaki mo ang pamilya mo, napaaral mo mga anak mo nang dahil sa galing mo, hindi po pwede. Nangyari ang mga bagay na dahil sa kapahintulutan, dahil sa biyaya, sa awa ng Diyos, dahil kahit si David, sabi niya mula bata, wala siyang nakita na pinabayaan ng Diyos na taong matuwid. Okay? So dito po ay, bata pa siya, nag-aalaga siya ng tupa, binigyan siya ng Diyos ng lakas. Sabi ba niya kay Haring Saul nung galaban niya si Goliath, sabi niya, anak, ang tangkad niyan. Sabi niya, mahal na hari, binigyan ako ng Diyos ng lakas. Nung inaagaw ng isang uso, ang uso po pag tumayo, parang kalabaw ng kalaki, pero pag tumayo ang uso, matangkad. Okay? Sabi ni David sa kay Haring Saul,
binigyan ako ng Diyos ng lakas sa pamamagitan ng aking kamay na talunin ko at wasakin ko ang muka ng uso. Nagulat pa nga doon si Saul eh. Sabi niya, sa liit mo yan, kaya mo yan. Kasi ang tinitingnan lagi ni Saul, physical. May mga Kristiyano nakatingin lagi doon sa mga material na bagay. Pero salamat sa Diyos, karamihan sa atin ngayon nakatingin sa langit. Amen po ba yun? Kasi pagka tayo nakatingin sa, kawawa naman yung pamilya namin, kami na lang yun. Hindi po ninyong dapat kaawaan sapagkat ang Diyos ang kasama natin. Kung kayo po, ang sabi ng writer, na ang Diyos, kung kayo ay matagal nang kasama ang Panginoon, may fellowship kayo, may prayer kayo, may usapan kayo pag alas 4, nagbabasa kayo ng salita niya sapagkat maririnig mo ang bili ng Diyos pamagitan na binabasa mo, ay mayroon po kayong magandang communication at sigurado ako, kung kayo po ay ganun sa Panginoon, ang fellowship nyo ay maayos, sabi ng Persian, ay ang inyong buhay ay kayo'y may katuwiran at kayo po ay nasa tamang tono, nasa tamang spiritual na kalagayan ng inyong Panginoon. Kaya dito, maliban na binigyan si David ng lakas ng Diyos para depensahan ang kanyang mga binabantayang kawan, at dito, ang lakas na ito na kanyang ginamit doon sa leon at sa uso ay lakas na nanggagaling sa Diyos. At ito pa ang pinakamatindi, di ba? Itong Goliath na kalaban niya yung huli, di ba? Bantay lang siya, bata lang siya eh. Siguro baka sabihin natin mga nagbibinata, parang mag-high school, ano? Bilang bantay siya, ay siya'y nilabanan niya itong si Goliath. Pero may mga preacher nagsabi na bilang si David daw ay parang sundalo, which is, kung tutuusin talaga, baka nung time na lumalaban ito si David, hindi natin kasi nakita doon sa nakakwento, ang sabi doon, pinadala ng tatay, di ba? Dalan mo mga kuya mo ng pagkain, ng tugon, ano? Wala doon sinabi na kung anong edad siya, anong laki niya, pero bilang, sabi ng ibang mga preacher, bilang sundalo din ng Diyos si David, kaya siya po ay nakipaglaban sa kaaway na ito, at dumaan siya sa pagiging una, tatlong stage ng buhay, di ba, si David. Una, bantay lang siyang bata ng tupa. Pangalawa, naging sundalo ng Israel. Pangatlo, naging hari. So, pwedeng mangyari sa atin ang mga bagay na ito na mayroon tayong level sa buhay Krisyano. Una, batang Krisyano. Pangalawa, medyo nagkakaroon na ng kaisipan, medyo lumalago-lago na, nagdadala na ng bisita, nag-Bible study na, or namimigay na ng tracts. Pero yung pangatlong stage ng buhay Krisyano, na mapansin natin dito kay David, di ba? Siya po'y nangunguna na, namumuno na. May mga nanay, may mga tatay tayo sa simbahan na minsan inaasahan ng Diyos na mamuno doon sa tahanan nila, minsan nakakalimutan yon. Bakit? Hindi nila naaabot ang third level sa buhay ng isang tao o Kristiyano ng Panginoon. Kaya dito po ay kung anuman ang naging buhay ni David sa pagiging niyang, sabihin natin na lahat naman tayo nagkakasala. Si David nagkakasala din. Pero ang maganda kay David, automatic pag siya po ay nagkamali, siya po ay humingi ng tawad. Di ba lagi niyo nababasa na siya po ay nauupo sa abo. Ang abo po ay maalat sa balat. Ano po, mainit, maalat. Pagkatapos, lalagay pa siya ng konting abo sa ulot, naglalagay ng yung makating sako. So, ibig sabihin noon, nagsisisi siya sa kanyang mga nagawa. Yun po ang Old Testament na style ng pagsisisi. Sa ngayon naman po, napakaganda na ating gagawin. Bakit? Mayroon tayong grasya ng Diyos. Ano po yung grace na yon? 1 John 1:9. Yun na lang, hindi na tayo upo doon sa madumi, mainit. Hindi na tayo magsusot ng makati. Hindi na tayo maglalagay sa ulo natin kung ano, kundi yun lang ang gagawin natin, magpapakumbaba at hingin ng tawad ang nangyari sa atin. Because God is faithful to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Yung po ang sabi ng 1 John 1:9. Kaya dito po, alam natin, bilang na tayo po ay madalas talaga sa Psalms, kaya nga sinisiris na po natin itong per chapter o per verse, ay si David alam kung ano ang kanyang sinasabi. Bakit niya alam ang kanyang sinasabi? Kasi napatunayan niya ang Panginoon. Kaya yung sabi niya sa 25, mula bata hanggang ngayon, never ko nakita ang mga matuwid nagmamalimos. Ano pong ibig sabihin pala nun? Di ba? Ay may nakita ko, pastor, dati Christian yun, pero parang naghirap. Baka naman tamad. Hindi ko mo Kristyano ka, tamad ka na. Di ba? Sabi ng Bible, ang ayaw
magtrabaho ay di ba yun, di ba? Nasa Bible yun. Ang ayaw magtrabaho ay wag. Sure kayo? May mga kabataan ngayon, nakaupo na lang maghapon. Di ba? Pero, dahil sa pagmamahal ng mga magulang, hinayaan na lang yon. Okay? So, dito po ay, si David, nakita natin ang kanyang panulat dito, nagpatutuo siya, nagsalita siya, at siya mismo nagsabi na totoo yun. Bakit? Dahil doon sa mga sulat niya, napatunayan na si David po ay malapit sa puso ng Diyos. Harinawa tayo din po ng mga mananampalataya ay ganunin po ang ating mga buhay. Malapit sa puso ng Diyos. Ano man mangyari, tayo may dumadaan sa sobrang init ng problema kasi po bilang mga righteous ng Diyos, bilang mga mahal ng Diyos, talagang susubukin tayo hanggang sa ating capacity, yung kakayahan mo, yung frame ng buhay mo, yung hanggang kaya mo lang nakayanin, alam ng Diyos yun eh. Kaya nga pag nilalagay niya ang kanyang anak sa isang mainit na hurno ng problema, ang kanyang mata nakatingin doon sa gauge. Kaya pa ba ng anak ko o hindi na? At ang kanyang kamay nakahawak doon sa switch. O kaya doon sa kumpas niya na, stop na, tama na yan, hindi niya na kaya. Ganon po ang Diyos natin. Ganon ang kanyang karakter na ang kanyang pagmamahal sa atin, never niya tayong pinababayaan. Katulad ni David na dumaan ng sobrang higit ng hindi makakayanan. Po kaya dito, sa unang salita, na sino nagsalita dito, naniniwala ba kayo? Okay. Ako po, nung una kong na-encounter, ako po ay first year high school. At sabi nung aking kausap na kababayan ko rin sa Kamsur, sabi niya, oo nga naman, di ba? Nung mga bata pa tayo, ang mga nakita nating manampalataya, never nating nakita na nagmamalimos. Wala talaga. Okay? Maliban na ito po ay nagpabaya sa kanyang sarili at pinabayaan ang kanyang connection sa Diyos, pinabayaan niya ang kanyang communication sa Diyos. Once na pinutol mo ang iyong source mula sa Diyos, sigurado, patuloy ka na po sa paglobat o pagbaba ng buhay sapagkat wala ka ng connection. Ang sabi ng John chapter 15, kapag ang sangang ito ay hindi na napapakinabangan ng Diyos, pinuputol na ito eh. Hindi naman nagbubunga, sayang ng vitamins, sayang ng araw, di ba? Putulin na lang. Pero hindi po ang tinutukoy doon ay kaligtasan. Ano po? Alisin doon sa ating mga ministry siguro. Baka ganon. So dito, kahit si David po ay isang makasalanan katulad natin, okay? Ang Panginoon nag-provide para kay David. O ba? Well, doon naman sa isang kwento dyan na nung nagkasala nga siya at mayroong nawala, yun po ay consequences. Kaya wag na po natin gagawin. Alam nating mali, wag na natin ituloy. Okay? May mga iba na nagmamalaki, sabi niya, wala na mangyayari. Kahit wala naman ako sa Diyos, wala na mangyayari. Yun ang akala nila. Okay? Ang Diyos po ay napakadulong. So dito ay, sabi ng salita mismo ni David, sa unang tanong, sino ba nagsalita nito? Na mula bata hanggang sa tumanda na siya. Ngayon matanda na siya, wala siyang nakitang mga matapat ng Diyos na naghihirap. Okay? I never, sabi niya dyan, I've been young and now I'm old, yet have not seen the righteous forsaken. Kasi po, isang bagay din, ang isang righteous na magkamali at tawag dito, manghina. Palagay po natin, si Elijah, di ba? Si Elijah ay isang propeta ng Diyos. He is a righteous man in the sight of God. Nakapagpapababa ng apoy ito eh. Pero bakit po siya nagkaroon ng Elijah syndrome? Kasi nung siya'y nanghina, okay, hindi ko mo malakas ka o ano pa man, ang mga nagko-contribute para panghinain ka, tatlo lang, spiritual, physical, at ano ba yung isa? Kalimutan ko. Okay. Pagka hindi ka physically fit, isa sa dahilan na patutumbahin ka ng kaaway. Pag ang pangatlo pala, yung ating pananaw ay puro pangmaterial, isa yun sa magbabagsak sa'yo. Kasi bakit hindi ka na naka-angkor doon sa Diyos, doon sa kalangitan na kung saan doon ka pa uwi? Parang iniisip natin, dito na tayo patira. Okay, so dito po ay, kaya nagkakaroon po ang isang righteous ng kahinaan kasi physically, hindi na niya po nagagawang ayusin ang kanyang tungkulin sa kanyang physical. Pangalawa, yung kanyang spiritual, lalo niyang pinapabayaan.
Pero bakit magtataka tayo? Bakit nung kay Elijah sa panahon na yon, katatapos lang ng victory? Di ba? Tapos niya palang labanan yung mga Baalism. Tapos bigla siya nagkaganon. Bakit po? Sa kanyang kaisipan, sabi niya, ako na lang mag-isa. Yes, mayroon nga doon 70,000. Di naman malaman kung sa Diyos o sa mundo. Kaya isa pa rin po yan, isang lesson sa atin mga kapatid, bilang kayo mga righteous din ng Diyos, dapat malaman, iparamdam nyo sa Panginoon, saan ba talaga kayo? Sa Diyos ba kayo o sa mundo? Doon po nanghina yung leader na yon si Elijah. Sabi ni Elijah, mayroon nga doon 70,000. Pero hindi naman malaman kung sa Diyos o hindi. Para bang, bahala kayo dyan. Di ba? So yun po isang bagay na kung bakit ang isang righteous pwede ring manghina, yung kanyang pananaw, yung kanyang nakikita, nagdadala sa kanya sa panghina. Bakit po nadadala rin siya physically at spiritually nanghihina din. Pero alam niyo po ang isang maganda, kapag nanghina man ang isang righteous ng Diyos, ang anghel ng Diyos ang magdadala ng pagkain. Alam niyo po ba yon? Sino ba itong mga anghel na to? Baka naman yan yung kaaway mo. Diba? Nagutom ka. Akala mo gutom ka na kasi wala nang ano. Pero minsan gagamitin ng Diyos ang kaaway para dalang ka ng pagkain. Naalala niyo yung uwak, di ba? Pinadadalan pa nga yun si Elijah ng isang beses. So dito, ay kung ating titingnan, totoo ang sinabi ni David nung sinabi niya, mula bata hanggang siya tumanda, wala pa siyang nakitang mga matuwid ng Diyos na pinabayaan. Okay? Kaya dito ay, pangalawa, na sinabi dito ni David, sino ba ang nagsalita? Pangalawa, ano ang sinabi nung nagsalita na yon? Ano ang sinabi ni David? Okay? Sabi niyan, and I have been young and now I am old, but I have never seen, okay, the righteous forsaken or the righteous of God pinabayaan ng Diyos. Okay? Forsake his own. Okay? So, hindi niya sinabi na I never seen the righteous go through trouble. Hindi niya sinabi yun. Lahat naman tayo dumadaan dyan kasi bakit po pag susubukin sa atin ng Diyos? Kaya nga, isa sa hinahangaan ko sa mga totoong Kristiyano, kahit grabe na yung problema nila, nandoon pa rin sa kanilang araw-araw na ginagawa. Tapos nakikita naman kapwa nila na okay lang kaya siya, kahit alam nilang may problema. Isang dahilan, sapagkat ang Panginoon nagbibigay sa atin ng lakas na kahit tayo'y dapang-dapa na, ang Panginoon binibigyan ka ng lakas na magpatuloy. Bakit po? Ang daming nakatingin sa iyo. Diba? Isa sa magiging dahilan para ikaw ay magpatuloy dahil may mga inaalagaan ka sa pananampalataya din. Katulad ni Elijah po, ganun ang nangyari. Okay? So dito, hindi niya nakita na ang mga matuwid ng Diyos ay pinabayaan. Hindi nakita ni David na ang mga anak ng Diyos o ang people ng Diyos, mga tao ng Diyos, nag-suffer ng affliction. Yes, mayroon. Di ba? Pero ang ibig sabihin niya, hindi niya pinabayaan na kahit nagdusa ang mga anak ng Diyos, hindi niya ito pinabayaan na malugmok doon at mapabayaan. Okay, may isang pagkakataon doon sa 3 Hebrew children, di po ba? Kapag mayroon tayong mga problemang pinagdadaanan, mga kapatid, lagi niyong tatandaan, ang Diyos never po siyang late. Hindi pa po na-late ang Panginoon sa lugar na ito sa amin. Nung kami pa lang na dito, yung mga bata pa, sila David, siguro sabihin na natin nung high school na, okay? Never ang Diyos nagpabaya sa lugar na ito sa amin. Kaya, proven ko na ang Diyos sa lugar na ito. Kung sakali man na ang Diyos ay magpapadala pa ng pagsubok, alam ko na pag nagpadala ng pagsubok sa iyo sa akin, mayroon din po siyang dalang solusyon at ang kanyang mata nakabantay doon sa thermostat at ang kanyang kamay nandun sa switch. Kasi pag di na natin kaya, ipapatayin niya na yun dahil alam niya ang ating capacity. Okay? So, dito, alam ni David na ang kanyang dinadaan ng mga kalungkutan, affliction, yung kanyang mga pagluha at kanyang mga trials, ay sabi ni David dito, okay, I have never seen one of God's children left alone. Bakit po? Kaya nga doon sa panahon natin, di ba may nag-compose ng kantang Footprints in the Sun Bakit? Dito po yun nakuha sa verse na ito. Sabi ng verse 26,
25, I have been, 26, He is ever merciful. Doon sa problema yun na sobrang dapa ka na talaga at sobrang baba na, hindi ka na nga halos makatingin kasi last na yun, pinakadulo ng buhay mo sa baba. Wala ka naman yung gagawin kundi tumingala, Lord, di ko na po kaya. So doon po ang Diyos nagiging merciful na nakita niya na ang kakayahan mo. Wala nang kaya ako na magbubuhat sa iyo. So yun po ang sinasabi dito ni David na God has been faithful through the years, na hindi po tayo dapat matatakot. Kanina nag-uusap-usap kami diyan, di ba? Ano ang mga nangyayari sa bagay na ito? Bakit nagkakaganito? Bakit ganito? May plano ang Diyos na napakaganda para sa atin. Maghintay tayo, nasabi ng Isaiah, they that wait upon the Lord shall renew. Kung ano man ang plano niya, mas maganda yun, mas maganda ang kanyang plano kaysa sa plano natin. Sapagkat dito po, kung tayo ay matatakot, okay, na kung tayo man ay bata pa, o kung tayo man ay medyo tumatanda na, ano kaya maging bukas? Isang pagkakataon po, may mga tao talagang natatakot doon sa pagka sila'y nagkakaramdam nung tinatakot na, ano mangyari bukas? Anong tawag doon? The fear of tomorrow. may ano dyan may tawag dyan sa parang, hindi naman totoo, actually nakakatakot yun. Silang mismo nagpaparaisip na paano kaya bukas. So para bang lumalayo ang kanyang kaisipan doon sa Diyos na nangako. Di ba mayroong verse na ginamit ang Diyos sa New Testament? Sabi niya, I will never leave thee nor forsake thee. Ito po yung nagpa-follow up dito sa sulat na ito ni David. Kaya kung ating tatandaan po ito, kung ating titake note, okay, dapat hindi tayo matatakot being young or getting old. Dahil po bakit? Okay? Sapagkat ang mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin, hindi pwede natin po yan na pangunahan. Kundi ang Diyos lamang naglalagay sa atin kung ano ang nakakabuti para sa atin. Kasi ang isip natin, ito mabuti. Pero sa tingin ng Diyos, hindi yan po pwede sa'yo. Di ba lagi ko yung na-example yan, ginagamit ko yung bata na humingi ng kutsilyo. Ano mo anak ang kutsilyo? Ikakabuti mo ba yan? Hindi. Bibigay mo ba yan? Hindi. So hindi. So ang bibigay mo siguro, baka hindi kutsilyo. Baka yung pillar. Okay? Kung may babalatan man siya. Kaya ito po ang ating tatandaan mga kapatid, Huwag tayong magkakaroon ng takot, ano mangyayari bukas, patanda na ako, bata pa ako, ay sapagkat, ang Panginoon nasa atin, Christ in us, kaya dito ay huwag tayo pong magkakaroon ng problema sa mga bagay na yan. Halimbawa, ito mga nangyayari ngayon sa mabuti na nga sa atin, hindi binabaha. Doon sa Litro Manila, grabe talaga ang baha. So, paano na lang yung pagpapasok? Okay? Ang hirap kaya kumilos ng gano'n, At maraming bagay na nangyayari sa mundo ngayon na para bang, Lord, ito na ba yung pagdating mo? Hindi pa po yan mangyayari ng sobra. Mas higit pa dyan ang darating. Kaya dapat tayo makita ng Diyos na mas masigasig sa paggawa o sa pagsunod ng kanyang gawa o ng trabaho, na tayo po'y pinagkatiwalaan sa mga tao yan na papunta ng impyerno. Tayo po ang pinagkatiwalaan ng Diyos na tayo ang mag-warning sa kanila. Kaso, katulad nga ng sinabi ng verse 1, para bang nakikisabay na tayo sa mundo na sige na tayo doon sa mga bagay na pangmundo at nakakalimutan na natin ang task na binigay sa atin ng Panginoon. Okay, kaya dito po ay sa pangatlo, una, sino ang nagsabi? At ano ang sinabi ni David? Okay. Na kung sakali man na tayo ay nag-iedad na o bata ka pa, ang sabi ni David dito, huwag tayo matakot sapagkat ang Diyos ang may hawak ng bukas at alam niya ang ikabubuti natin. Panghuli, sa pangatlo pong katanungan na ating makita dito sa verse 25 to 19 ay sino nagsalita? Ano ang sinabi? At panghuli, okay, can we claim this for ourselves? Pwede ba natin i-claim ito sa pananampalataya? Okay. Pwede ba natin itong angkinin, Lord? Pwede po ba itong sinabi na ito ni David? Pwede ba ito sa amin? Pwede po. Sapagkat dito, ang sabi niya sa verse 27, okay, depart from evil and do good and dwell forevermore. For the Lord loveth judgment and forsaketh not his saying. Ito po yung isang
Parang may karugtong ito sa Hebrews 13:5 ba yun? Okay. Sabi doon that, forsaketh not his saint, they are preserved forever. But the seed of the wicked shall be cut off. Okay, dito lang muna tayo sa 28. Una, mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Kaya, kumbaga, minsan dumadaan din tayo sa palo, minsan dumadaan tayo sa ginhawa, sapagkat sabi dito ng verse 28, ano po, iniibig ng Panginoon ang katarungan. Ayaw niya na tayo po ay tumanda o magdoon sa edad na yun na, ganun pa rin paulit-ulit. Nadapa ka na rito, madadapa na naman ulit. Dapat turuan tayo ng Biblia o ng salita ng Diyos na tayo ay matuto, maging strong o maging maayos ang ating patakbo ng ating buhay spiritual. Sa panghuli po, ano po, sabi dito, pwede ba natin i-claim ang mga pangako na ito sa Bible? Pwede. Sapagkat ang katotohanan nito, kahit naman tayo ay tumanda, talaga naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, ano man ang edad mo, susunduin ka niya, kukunin ka niya. Nga lang, ang isang malaking bagay dito, huwag nating kakaligtaan yung communication natin. Bakit po? Oo nga, naghihintay ka sa Panginoon, pero hindi ka naman gumagawa ng kanyang inutos. Katulad po ng ganito yan. Halimbawa, may dumating galing ng airport. Halimbawa, ang misis ko dumating ng airport, bababa na siya, at siya ay dapat sasalubungin ko. Ang gagawin ko, imbis na sumalubong, maghahanda ako ng mga paborito niyang pagkain, luto ako ng luto. Habang siya po ay nandun na sa airport, naghihintay ng sasalubong. Ganun po ba yun? Di ba? Minsan may mga Kristyano na, hayaan mo lang, may nagtatrabaho naman para sa pagdating ng Panginoon, hayaan mo na sila. Tayo, patuloy tayo sa ating business. So dito ay kung ating titingnan, hindi tayo pwedeng mag-claim ng pangako ng Diyos kung tayo mismo mahina ang ating pananampalataya doon sa sinabing ito, ang mga katanungang ito dito sa verses na ito. Pwede ba nating i-claim ito na pangako ito ng Diyos? Pwede po. Sapagkat sabi ng Hebrews 13 verse 5, pakilabas mo ganda na, Hebrews 13:5, at alam ko sa ulado niyo po niya ito, Hebrews 13:5. Yan. Bakit mali yata ito? Tama. Okay. Umiwas kayo sa pag-ibig sa lapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo. Okay, kaya pala yung verse 1 ng Psalms, ano po, may para may hawig. Huwag kayong maggugulumihanan pag nakita nyo ang mga unsaved na yumayaman. Ito pala yon, okay? Umiwas kayo sa pag-ibig sa lapi. Dahil ka tayo mga righteous tayo eh. Makalangit tayo, ano naman natin ang salapi sa langit. Maliban na gamitin yan dito sa gawain ng Diyos. Minsan nakapokus ang ating isip doon sa ating bahay. Samantalang ang bahay ng Panginoon ay dapat ayusin. Okay? Sabi ng Hosea. Okay? Uwis sa pag-ibig na salapi at kayo'y masihan na kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Sa anumang paraan. Romans chapter 8, sabi doon, ni ang taghubad, wala kang damit, wala kang pagkain, hindi ka iiwanan ng pag-ibig ng Diyos. Kung mahal ka ng Diyos, kung talagang ang Panginoon ay nasa iyo, ano mang mangyari sa iyo, ni ang tabak, ni ang tagutom, ni ang anumang kapangyarihan, ay di maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya napakaganda po ng mga pangakong ito. At dito po sa panghulis, bila sa ating, parang magkakanklusyon na tayo. Ano po? Sabi ni David dito, okay, Matthew 28 verse 20, sabi ng Panginoon pala, hindi si David, okay. Matthew 28:20, I am with you always, even unto the ages, or sa katapusan ng ages. Matthew 28 verse 20, okay. Sabi doon, I am with you always, even unto the end of the world. Iyon po yung pangako ng Diyos na hindi po yan kukupas eh. Pero kadalasan tayo ang, totoo ba yun? Nagkiklaim po ba tayo nito? Parang hindi eh. Parang baka next year, baka wala na. Ganun ang minsan naiisip natin, pero lagi nating tatandaan, ang daming pinangako ang Diyos sa mga tagasulat niya ng Biblia
salita ng Diyos, pinasulat sa kanyang mga writer. Ano po? Kaya dito, pagtitiwalaan ba natin ang Diyos na nangako dito? Sabi ng Panginoon, tayo ay sasamahan niya hanggang sa dulo ng katapusan. Okay? Dito po ay ang Diyos lagi pong faithful sa kanyang mga tao, at sa history ng Israel, sa istorya ng Israel, ano po, na-confirm na ang kanyang faithfulness ay di siya nagkulang. Naalala niyo po yung matitigas na ulong mga Israelita. Ito po mismo, kaya lang Israelita to, tayo po ay mga Gentile. Kaya lang pag sinabi ng Biblia na tayo ay kanya, o kanyang righteous, o kanyang mahal, di ba? Kasi tayo po ay nilagay doon sa puno na yun ng Israelita, no? Naidikit tayo, kaya tayo nakatawag ng Abba Father. Yung kanyang pagmamalasakit, napansin niyo po ba yun? Sige, reklamo sila. Sabi niya, wala naman, dinala mo kami rito sa wilderness, wala mga ditong tubig, walang pagkain, wala lahat. Pero alam niyo, sa isang daing, ito lang po ang punto sa isang daing ng anak ng Diyos, naalala niyo isang bato, nagkaroon lumabas ng tubig? Naalala niyo yun? Pwede bang mangyari ngayon sa ating mga Gentiles? Israelite and pastor. Pero alam niyo, mga pangako ng Diyos, sabi niya, ay hindi niya tayo iiwanan. At dito mismo sa verse na ito, di ba? Okay? Sabi niya, hindi ko kayo iiwanan. So anong kailangan natin? Kahit yan ay walang tubig sa ilalim, pwede pala ang bato. Bato ha? Maglalabas ng tubig. Yan po ang amazing at ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang karakter, bilang siya po ay makapangyarihan. Okay? At He will lead you, He will not leave you, He will not forsake you. Yan po ang isang pangako ng Diyos na hindi tayo iwanan. Sasamahan pa tayo, sabi niya sa Matthew 28, di ba? At ang mga pangakong ito ng Diyos, ini-expect ba natin? Pinaniniwalaan po ba natin to? Ang Diyos patuloy siyang faithful sa kanyang pangako. Ang problema tayo. Patuloy ba tayong matapat sa ating pangako? Lord, pagsisilbihan ko kayo. Isa sa akin pong kahilingan at prayer lagi, na kahit ano man mangyari sa mga katawan natin, yes, naghihina tayo, may mga problema, pero wag nating pabayaan ang ipinagagawa sa atin. Bakit po? Alam natin yun na pagdating doon sa judgment seat, alam natin yon, whether it be good or whether it be bad. Kaya dito po ay kiniklaim ba natin ang pangako ng Diyos sa kanyang salita? Harinawa po mga kapatid ay naging blessing sa inyo ito. Basahin natin ulit ang verse 25. Sabi doon, paglabas mo Dana, verse 25, I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken. Sabihin na nila ang sasabihin nila. Never ang Diyos magpuporsake sa kanyang mga tinawag. Nor His seed. Ito po yung maano dito, nakakaluha Yung mga anak natin, o sige nga, magpatunayan tayo. Yung mga anak natin, namamalibos ba? Wala. Ang sasarapan ng buhay nila. Di po ba? It is because of the faithfulness ng Diyos. Ay, sabi ko sa inyo, hindi po tayo pwedeng magmalaki sa anumang bagay, sapagkat dito, sabi ng verse 25 na yan, nor his seed begging bread. Mayroon ba sa ating mga anak na nakiusap, gusto ng trabaho, pwede bang pakipasok mo kami dyan? Wala. Lahat yan, nag-apply, tinanggap ng Diyos. May umurong pa nga Pag walang sandi, di ako papasok dyan. Diba? Pero nandoon ang pangako ng Diyos. Kiniklaim niyo po ba ang pangako ng Diyos? Amen. Tayo po magsitaya, tayo mag-close. Harinawa, naging blessing sa inyo ang salita ni David. At ano ang kanyang sinabi? Yan ay patotoo. At ikiniklaim ba natin? Nagilang Diyos, salamat po sa gabi ito. Salamat po sa pangako nyo, lalo kay David, sa aming mga nagbabasa ng sulat ni David. Lord, kung may sakali man po, Panginoon, na naging kaming unfaithful sa iyo, nakaraang linggo, nakaraang buwan, patawad po, Panginoon. Alam namin di kayo nagbabago, ni katiting na pagbabago, walang pagbabago sa puso nyo patungkol sa amin.
Kami lang po madalas nagkukulang, nagkakasala. Kahabagan niyo po kami. Alam namin lahat ng mga nangyayari sa buhay namin, plano po ninyo. At anuman ang mabigat, hindi niyo hinahayaang lumagpas sa kakayanan namin. Bagkus, tinitigil niyo na ang pagsubok sa amin dahil ang iyong kamay ay nakahawak upang kami ay kargahin. Salamat po sa gabi ito sa naunawaan namin na hanggang sa pagdating mo, Panginoon, alam namin ang pangako mo ay effective at hindi po ito magbabago. Sasamahan mo kami hanggang sa dulo at higit sa lahat, anuman ang aming iniisip na nakatakutan ay huwag kaming magkaroon ng kabalisahan sapagkat alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Kaya itinatiwala namin, Panginoon, ang aming buong buhay, ang aming kaluluwa sa iyo, ang aming mga plano, ang aming mga negosyo, ang aming mga napuhay, ang aming mga pamilya, ang aming mga anak, ang aming mga apo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.